walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So ngayon nandito tayo sa Amazon. So yun, ito yung bagong nila branch dito malapit sa bahay namin. So yon ang bongga, relaxing. So yon. Ang aga kong nagising, wala akong pasok kasi di ako pumasok. Kasi nga may appointment ako sa doctor ko para magpa-check up ng blood test. So ayun, lahat-lahat na yon. So syempre gutom na gutom yung lola ninyo at uhaw na uhaw. Kaya ayun, katatapos lang namin kumain. Tapos ayan na, sino gusto niya kasi mag-tea. Kaya nandito kami. Anyway, yung blood test na yon, syempre para malaman natin kung ano pa ba ang mga nangyayari sa loob ng ating mga kalamnan, di ba? Sa loob ng ating katawan. So, ang test, liver, kidney, everything na. So, cholesterol, mga ganon. Ay nako, sana maganda ang resulta mamaya. Sana wala ng problema. Tapos kapag okay na yon, syempre, ang next na step na gagawin ay para sa mata ko naman. So, check naman yung length. Na ilalagay nila dyan yung ipapalit. And then after nun, ayun, surgery na. Medyo magastos guys, medyo masakit na yung ulo ko. Kaya guys, kung gusto nyo tumulong ha, maraming salamat. Kontakin lang ninyo ako kung paano. So yun. So hindi na ako mahihiya sa inyo kasi ang laki-laki talaga ng gasto. So practical lang. Baka may gustong tumulong, ayun. So, you're welcome. Charot. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon, it's about Atisa Manalo Panalo. So, yun, medyo nakakaloka kasi yung nangyayari ngayon kay Atisa, kung kailan malapit naman na yung coronation or yung preliminary ng Miss Cosmo bukas ngayon. Ang tanong, makarampa kaya si Atisa ng bongga bukas? So, sabi ni Atisa sa post niya, medyo nalulungkot siya dahil 2 araw ng activity na wala siya dito sa Miss Cosmo. Paano nga kasi di ba na-sprain nga yung paa niya? Diyos ko naman, ang dami-dami na mga nangyayari. Talaga yung paa pa talaga yung nadali. So yun, kaya si Atisa ay medyo kabado. And hindi din natin alam kung pwede na ba siya rumampa bukas kasi syempre kung maga pa yung spring at hindi kaya maglakad, oh my gosh, mahihirapan si Atisa nun. So, ang tanong, makakarampa ba bukas sa preliminary competition si Atisa Manalo? Alam naman natin si Atisa ay pasok na sa top 10 ng Miss Cosmo. Pero syempre, kailangan niyang mag-perform bukas kasi magiging unfair sa mga candidates kung hindi siya mag-perform. Kaya lang, ang problema lang, yung paa niya, hindi natin alam kung okay na. Diyos ko, yung tuhod ko nga lang, buwan bago gumaling. Ngayon, nasa parang 90% or 85% na parang okay na siya. Pero hindi pa talaga siya yung totally na sasabihin mo makakapaglakad na ako ng bonggang-bongga or makakatakbo. Walang ganun mga Mars. So, di ba? Kaya sabi ko yung kay Atisa medyo mahirap. So, makaka-apekto ba to kay Atisa Manalo? Oo naman, kung hindi siya makakapag-perform ng maigi. So, makaka-apekto to sa laban niya. Ay nako, nakakaloka, no? So, sana okay siya. Sana bukas makarampa na siya. So, wala siya doon sa mga debate, di ba? May mga debate kasi naganap dito sa Miss Cosmo. So, hindi niya na puntahan yun o na-attenan. Anyways, pwede naman siya naka-wheelchair. Charot. Yun. Ay nako, nakakaloka. Diyos ko. So, yun. So, syempre, advantage to sa mga kandidata sa nangyayari kay Atisa Manalo ngayon kasi syempre kung ang nakikita nila si Atisa Manalo ay one of the strongest, syempre parang pabor sa kanila yun. Charot. Di ba? Kung iisipin mo kasi ang pinakamalakas na kandidata dito ay hindi siya makaka-penetrate ng bonggang-bongga. Pero ako umaasa naman ako na sana napahinga na ni Atisa Manalo at okay na
siya at sana bukas talaga. So yun, bukas na di ba yung prelim ng Miss Cosmo? So sana makarampa na siya ng todo-todo. Andiyan na nga sila Paulo Sugar, dumating na, tapos yung mga ibang mga judges, si Harnash, dumating na rin. So talagang matindi na lang patindi ang bakbakan ngayon ng Miss Cosmo. At ilang araw na lang malalaman na natin kung sino nga ba ang kokoronahan na bagong Miss Cosmo ngayong taon na to. I hope syempre si Philippines ang makoronahan. So sabi na nila sa akin, gano ba at ano ba ang laki ng chance ni Atisa na makoronahan bilang reyna ng Miss Cosmo. To be honest, ang nangyayari ngayon kay Atisa, ayan yung balikin na para makuha niya yung corona. Kasi syempre hindi natin alam kung makakapag-perform ba. Yung 2 araw na hindi siya naka-attend ay makaka-apekto ba sa performance niya? Kasi di ba parang doon nakakabig yung mga ibang candidates. Paano si Atisa Manalo, di ba? So ngayon, ang tanong dyan, si Atisa Manalo ay makaka-penetrate ba talaga siya ng performance niya ng bonggang-bongga, lalo na kung masakit pa yung paa niya. Alam naman natin si Atisa, Diyos ko, may pa-twist-twist din yan, yung twist na bumabalik na gano'n, di ba? So kung iisipin mo, medyo mahirap yun. So magagawa ba yun ni Atisa? Or rarampa na lang ba siya na kahit masakit yung paa niya, ilalaban na ba yun? So, syempre, depende sa magiging sitwasyon ng paa niya. Sa yung magiging nakasalalay dun yung performance niya. Kung iisipin mo ha. Kaya, ayun yung aabangan talaga natin. Kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung anong eksena ang gagawin ni Atisa Manalo. Kung ito bang paa niya ay talagang okay na. Paano siya makakapag-heels kung magkakaya? Hindi siya ba? So, yun. Nakita natin na medyo grabe talaga yung ng paa niya. So, sana bukas okay na siya. Sana today, sana makarampa na siya today para alam mo yun, yung makapag-rehearse siya kasi kailangan niya kasi umatin ng rehearsal din. Tapos, ano pa ba? Ayun, nakasalalay bukas sa gagawin ni Atisa Manalo ang ikakapanalo niya dito sa Miss Cosmo. And then, ayun, malalaman natin kung ano ang magiging eksena niya. So, syempre, excited tayo dyan kasi syempre, Atisa Manalo yan. At alam naman natin si Atisa Manalo ay talaga namang palaban. Alam naman natin si Atisa Manalo ay talaga namang panalo. So, yun. So, tignan na lang natin kung ano ang magiging ganap niya ng todo-todo dito sa laban niya sa Miss Cosmo. So, umasa pa rin tayo syempre sa corona at maniwala pa rin tayo na nakatadhana si Atisa Manalo sa pagkakataon na to para sa corona ng Miss Cosmo. At magtiwala lang tayo sa Diyos, syempre, higit sa lahat, at sa performance na ipapakita niya sa Miss Cosmo. Ako naman, naniniwala naman ako mahahabol yan ni Atisa Manalo at hindi magiging sagabal kay Atisa kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon. At sana tuloy-tuloy na. Sabi naman ng The Miss Philippines, naman daw si Atisa Manalo okay naman daw. Wala naman daw masyadong kumbaga makakalaban naman daw. So, tingnan natin. I hope na sana magawa niya yung best, di ba? So, for sure gagawin niya yun. And sana mag-align sa kanya. Are you excited for her? So excited ako. And then huwag niyo pong kalimutan na bumoto kay Atisa Manalo. Siyempre may botohan pa rin sila. Ilaban natin si Atisa. Hindi ko pa na-check kung sino ang number 1 doon. But sana support pa rin tayo kay Atisa at huwag natin kalimutan na sana yung pinaglalaban niya ay mabigyan siya ng justice, di ba? Lalo yung mga nangyari sa kanya itong mga nakaraang araw. So, yung iba sinasabi nila, nako, hindi na yan mag-runners up, hindi na yan magta-title. Wag naman, di ba? So, magtiwala lang tayo. Alam ko na bibigay pa rin ni God kay Atisa kung ano ang the best, di ba? So, yun.
So, good luck sa atin lahat, and good luck kay Atisa Manalo, and get well soon, syempre. So, yon kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Magiging apektado nga ba ang magiging performance ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo? Lalo na ngayon, may pinagdadaanan siyang ganito, at tingin ninyo makaka-penetrate ba siya ng bonggang-bongga bukas sa kanyang preliminary competition? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa suporta. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. So, guys, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.